Hello, good day mga ka-DIY. Gumawa nga pala ako ng power bank na kayang i-power on yung ating piso wifi. Makikita nyo dyan, no, nakasaksak yung ating inverter sa ating ginawang portable DIY power bank. Mga materialis natin dyan is yung toolbox na 10 inches yung sukat at meron tayong 32650 na live PP04 battery. Okay. Gumamit rin tayo ng solar charge controller para makita yung voltahe. Para kung sakaling lowbat na siya, so pwede natin siyang i-charge. So, kayang-kaya niyang i-power on or paandarin yung ating piso wifi. Sa 13 watt hour na capacity, kaya niyang i-power on yung ating piso wifi sa ganyang load ng 4 na oras hanggang 5 oras sa mga tansya ko. Okay, so meron tayong inverter 200 watts, nabibili lang yan sa Shopee. Yan 250 ata, Lazada o Shopee ko nabili yan. Yung ating namang solar charge controller nabili lang din sa Shopee, tig 200. And then yung ating box na tag 95 sa Mr. DIY. Yan nga pala yung ating solar setup. Yan yung ginagamit kong pang power on sa aking piso wifi, sa aking mga modem, mga equipment. Okay, so simulan na natin. Huwag na natin patagalin to. Okay, samahan niyo ako at buuin natin yung ating portable power bank DIY powered by lithium. Okay, naka-assemble na yung ating battery. Naka-ano na siya. Sa setup natin ngayon, gagamit tayo ng 8 battery, 8 cell. 4S, 2P, 4 series, 2 parallel. So, individual cell, umaabot siya ng 6,500 mAh, milliamp hour. And then, ang kanyang nominal voltage ay 3.2. Okay? So, kung 12 volts yung setup natin, kailangan natin ng 4. Okay? And then, for additional capacity, para madoble yung 6,500 na capacity, kailangan natin mag-parallel. So, bali, 6,500 plus 6,500, bali, ang kanyang capacity ngayon ay maabot ng 13,000 milliamp hour. Yung kanyang capacity. Dahil tayo ay nag-parallel ng dalawang 12 volts. So, kaya ang tawag sa kanya ay 4S 2P. Okay? So, kinat ko na rin yung mga tabbing wire. Meron na tayong mga mounting screws at saka nuts. Ihigpitan ko lang yan. Madali lang naman yan sundan. Ako yung ginagamit kong battery pack assembler. Nag-download lang ako sa Play Store. Battery pack assembler. So, makikita na doon, ikaw magsiset ng mga parameters. So, yun nga. Ito. Nasa bandang baba pa rin tayo. So, kung makikita nyo, inuna ko muna yung baba. Tapos, sa kabila, yun yung magiging terminal. So, dito yung mga connections lang muna. Yan yung inuna ko. Okay, medyo alanganin pa nga yung tabbing wire natin dyan, pero kaya naman, basta higpitan lang ng maayos. Kung mapapansin nyo, inuna ko yung ilalim, yan yung pang ilalim. Sa kabilang side, pag binaligtad natin yan, doon natin kukunin yung terminal. Yung terminal ng positive at saka negative. Okay? So, sundan nyo lang muna yung video para ayos.
Okay, so natapos na natin. Magkabilang side na yan. Nakabitan na natin ang mga tabing wire. Ayan, yung pang ilalim. Or yung pang dito na side. Ginawa ko na rin yung sa case sa lalagyanan. Ito yung ating toolbox na 10 inches. So, sukatin lang natin kung kasya naman. So, kasya naman yan. Meron na akong ibang nagawa sa mga previous na power bank. DIY natin. So, sakto naman yan sa sukat. Okay, kahit may battery holder pa tayo. So, check lang natin yung ating gamit. So, nakita kong may contact kasi yung tornilyo ng SCC, yung solar charge controller. Naka-expose yung metal. So, insulit ko lang ng bahagya. So, tatakpan ko lang ng tape, electrical tape. Bakal kasi yan yung nakausling. Hindi naman siya nakausli, actually flat siya. So, para safe yung ating battery pack sa short circuit. So, minabuti na nating takpan. Hindi ko na ipakita yung pagbutas at pagkabit ng SCC. Medyo matagal kasi yun. Okay, so nag-jump na lang ako dito directly. Kasi hahaba yung video natin pagka gano'n. Okay, so takpan lang natin ang bahagya. Tapos nyan, babalatan na natin yung wire para ikabit doon sa SCC.